Magandang araw po. Narito po tayong muli para sa ating sanay katuruan. Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang sanay katuruan ukol sa pamamalakaya ng tao, ang panayam dalawa na pinamagatang ang pamamalakaya sa komunidad. Bilang panimula, ang panayam na ito ay nakatuon sa mga praktikal na paano tungkol sa pamamalakaya ng tao, partikular sa ating komunidad. Ito ang pagpapatuloy sa ano at bakit na una ng tinalakay sa panayam isa ang dakilang utos. Ang talakayan ay lilipat mula sa teorya patungo sa pagsasagawa ng aktwal na pamamalakaya. May iba't iba pong anyo ng pamamalakaya. Nandiyan yung pangmasa o yung proklamasyon. Halimbawa po dito yung mga evangelical rally na kung saan nakikita natin na tila isang beses lang ginagawa, isang pagkakataon lamang. Tapos sa napakalaki at di kilalang grupo ng tao. Kadalasan, pinangungunahan ito ng isang kilalang personalidad. Nariyan din yung pangalawa, yung hindi planado. Makaikling panahon lamang po ng pakikipag-ugnayan ang nangyayari dito. Maaaring isang beses lang, isang pagkakataon. Karaniwan natin itong ginagawa sa mga di kilalang tao o mga estranghero. Halimbawa, yung pamamalakaya sa kalye o yung tinatawag nating pagbabahay-bahay. Bagamat bihira natin gawin ito, ngunit ang Diyos ay gumagawa ng iba't ibang paraan. Kung kaya, marapat lang na maging bukas tayo dito. Kung maaari, sundan ito. Kunin ang numero ng tao, ang kanyang address. Pangatlo, yung pagpunta sa mga lugar na kung saan nandiyan yung Kristiyanong libangan. Yung sa mga lugar na mayroong musika, drama, sayaw, miski nga yung mga coffee house. Nandiyan din tinatawag natin situational o pang-araw-araw o yung pang-kapaligirang pamamalakaya. Ito po ay may kinalaman sa mga sitwasyon na ating kinakaharap sa ating pang-araw-araw na kapaligiran. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng mga regular na pakikipag-ugnayan sa ating buhay sa mga taong meron tayong patuloy na relasyon. Halimbawa, miyembro ng ating pamilya, katrabaho, kapitbahay, kaklase, kagrupo, at iba pa. Kailangan po natin maging handa na buksan ang ating mga buhay upang maging personal. Kailangan din natin ng pag-unawa. Hindi tayo agad-agad ng babato o nagtuturo o namamalakaya sa mga tao sa unang pagkakataon. Pagkatapos po ng lahat, hindi natin kailangan gawin ito dahil regular natin nakikita ang mga tao ito. So, unti-unti po yung tinatawag natin pamamalakaya. Nariyan din yung strategical o yung pili na kung saan pumipili po tayo ng mga tao ng maingat. Nakadepende ito sa maingat sa pagbuo ng mga relasyon. Tinutukan natin yung mga potensyal na leader. Ito po ay mahalaga kapag nagsisimula tayo sa isang bagong lugar. Kasi kailangan tayo makahanap ng mga potensyal na leader upang maitaguyod lalo ang gawain ng ating komunidad. Nandiyan din yung tematikong programa na kung saan yung pamamalakaya ay nilalagay sa isang sitwasyon kung saan maaring makita dito yung pagiging sistematiko. Halimbawa po, yung pag-aaral ng Biblia sa kapitbahayanan, yung Concilio, yung Life in the Spirit Seminar, at maging yung Christian Life Seminar. Napaka-struktural po nito. Maraming pinasasangkutan ng pagpaplano at logistic. Yung pito, ito po yung tinatawag nating relasyonal o pastoral na pamamalakaya. Ito po isang patuloy na paglapit sa isang tao. Kahit matapos na niyang italaga yung kanyang sarili kay Kristo. Halimbawa po nito, yung ating mga household sa ating komunidad na pagkatapos ng ating Christian Life Seminar. Ang pamamalakaya kasi ay patuloy na gawain dahil ang ating pinaka-mithiin ay magkaroon ng isang ganap na buhay kay Kristo. Kinakailangan ito para sa buong buhay ng isang tao. Ang tanong, paano naman po ginagawa ang pamamalakaya sa ating komunidad?
Sa ating komunidad, ginagawa ang lahat ng iba't ibang uri ng pamamalakaya. Ngunit, ang pinakapangunahing paraan para sa bawat miyembro o kasapit ay may sakatuparan ang dakilang utos ni Kristo. Ito po ang pagsasagawa na pang-araw-araw o pangkapaligiranng pamamalakaya. Kung ilalarawan natin yan, ito po yung mga sumusunod. Hindi ito nangangailangan ng pagpunta sa malalayong lugar bilang isang misyonero, ngunit ginagawa ito sa iba't ibang kapaligiran na ating pinatatagpuan araw-araw. Hindi rin ito kailangan ng malalim na kaalaman sa Biblia o doktrinang Kristiyano, ngunit isang dalisay na pagnanais lamang na ibahagi sa iba kung anong ginagawa ng Diyos sa ating buhay. At ito ay kinasasangkutan ng simpleng pagpapatotoo. Kadalasan, tahimik na pagpapatotoo ng ating lumalagong relasyon sa Diyos. Isang mabuting relasyon sa ating asawa na kung saan merong mas payapa at maayos na buhay pamilya. Paano tayo namamalakaya ng tao? Una, kailangan natin bumuo ng relasyon. Upang magawa ito, kailangan natin magsimula sa lugar kung nasaan ang tao. Kailangan natin ipakita ang ating sarili batay sa kung ano ang magdudulot ng pinakamahusay na koneksyon sa tao. Nandiyan po yung mga karaniwang interes. Siyempre, dapat hindi tayo magulat doon sa mga makamundong gawain. Pero, hindi natin to sinasabuhay. Pangalawa, kumuha po tayo ng kanyang respeto. Hindi po mahalaga na magustuhan lamang tayo. Kailangan makuha natin yung kanilang respeto. Ipahayag po natin ang ating posisyon bilang mga Kristiyano ng malinaw. Ngunit hindi nagpapanggap na tayo ay mas banal kaysa sa iba o tayo ay nangangaral na. Ang ating pananalita kailangan simple at direkta at makipag-ugnayan ng may kumpiyansa kahit na medyo atubili o natatakot tayo sa una. Pangatlo, maging agresibo pero po sa hinsaang hindi nakakatakot na paraan. Tayo po magkasagawa ng inisitibo sa relasyon. Gumawa po tayo ng oras sa ating schedule upang madalas natin makasama yung mga gusto nating mapalapit kay Kristo. Kailangan po natin maging malikhain. Halimbawa, magkaroon tayo ng merienda, paglalaro ng basketball, o iba pa. Pangapat, dalhin natin siya o sila sa isang relasyon sa iba pang mga kapatid, yung tinatawag po natin peer group. Number 5, o pang-5, huwag makipag-ugnayan ng functional. Hindi po ito parang nagtatrabaho tayo. Ngunit dapat maging mas bukas sa pagkakaroon ng isang tunay na pakikipagkaibigan. Kailangan may mabuo talaga na pagkakaibigan. Pang-6, pagkatapos makapagtatag ng relasyon, ipakita sa kanya o kanila yung ating pamamalakaya. Kailangan po natin maging sensitibo sa tamang panahon. Kasi nga, ang pagbabago ay unti-unti. Pang-7, hamunin natin siya o sila. Paano po? Bigyan din natin yung mataas ng mga mithiin, yung dedikasyon, yung pangako, personal na lakas, na likas sa Kristyanismo. Ang Kristyanismo ay hindi lamang isang magandang bagay, ngunit atin itong gamitin upang baguhin ang mundo. At siyempre, pang-8, anyayahan natin ang tao o mga taong ito sa ating Christian Life Seminar. Tandaan po natin, ang pamamalakaya at ang misyon ng Live Christ, Share Christ Movement ay mahalaga. Dahil nasa ikatlong milenyo na po tayo, yung ating simbahan, ang tawag nga ay New Evangelization o bagong evangelisasyon o pamamalakaya. Ang misyon ng Live Christ, Share Christ ay ang ating tugon sa panawagan ito. Nilalayan po na gawing pangunahing gawain ang pamamalakaya ng mga Katolikong laiko.
May tatlong pangunahing sangkap ang ating lead price, share price. Una, yung lead price seminar po natin, ang Life in Price Seminar, ito po yung katapat ng ating Christian Life Seminar. Pangalawa, meron tong apat na haligi. Yung Live Pure, pagpapahayag ng Ebanghelyo ng Kalinisan sa mga kabataan. Ang Live the Word, ito po yung pagpapasok natin sa bawat Katoliko, yung pag-aaral sa Biblia sa pamagitan ng liturgical Bible study. Yung Live Life, yung ating advokasya para sa buhay. Live Full, yung ating gawain sa mga mahirap sa pamagitan ng No One in Need movement. At siyempre, nariyan din yung ating Servant Leaders Formation o SELF program. Sa pamagitan po ng ating lead price, share price, ang ating komunidad ay maaaring magsagawa ng mabilis, malawakan, at pandaigdigang pamamalakaya na kinakasangkutan ng simbahan sa pamagitan ng kanyang mga parokya. Ngunit pumapasok din po tayo sa mga pampublikong lugar, yung mga lugar na hindi simbahan. Nandiyan yung eskwelahan, iba't ibang mga institusyon. At bilang konklusyon, tayong lahat po ay tinawag na maging tagapamalakaya sa pamagitan ng ating gawain ng pamamalakaya. Isa sa buhay natin ang ating karisma na kung saan ang pamamalakaya ay nakabatay sa pagpapanibago ng pamilya. Maraming pong salamat at nawa ay patuloy tayong pagpalain ng poong lumikha sa ating paglalakbay sa ating buhay pananampalataya. Purihin natin ang Diyos.